God said, it would not be easy. But He promises, I will be with you. You are going to make it. So, papasimulan ko po yung aking patutuo sa sinabi ng Panginoon sa akin nung nakilala ko siya. At ang isang Bible verse po na ibinigay niya sa akin ay, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. So, yan po yung isa sa unang Bible verse na natandaan ko kasi hindi po ako talaga magaling mag-memorize. So, sa family background po, tatay ko po is from Nueva Ecija, Aliaga. Tapos si mother ko po naman ay sa Mauban, Quezon. So, 4 po kaming magkakapatid. Ako po yung pangalawa, yung panganay po ay nasa Canada na, may asawa at anak na po siya. Yung pangatlo po nasa Zamboanga na, ganun din po. Lahat po kami may mga asawa at anak na po. And then yung bunso po, nasa Canada na rin po sila. So 3 babae po kami at 1 lalaki. So ako lang po yung naiwan dito sa Angono. So, dito po ay ako lang po yung, kumbaga pagka po may mga kailangan dito sa mga naiwan ng magulang ko, ako na lang po yung nag-aasikaso. So, ang naging ano ko lang po dito ay sa bahay. Dati nag-opisina ako, so ganun po. Tapos pag may asikasuhin, nagli-leave. Pag kailangan po, dahil Monday to Friday po usually yung kailangan kong time para po asikasuhin ang lahat ng yun. So, pinakita po sa akin ng Panginoon na siya po ay God of plan, design, purpose, and objectivity. So, sa buhay ko po, lumaki po ako na Katoliko na pinalaki po kami ng magulang namin na sumisimba, ganun po. Tapos, sinasali po nila kami sa mga activities ng mga eskwelahan. Sa private school din kami pinag-aral ng magulang namin. Gusto pa rin po niya Catholic. Kahit po, hindi naman po kami ganun na umaangat sa buhay. Kumbaga talagang pinilit po ng magulang namin na makapag-aral po kami sa magagandang paaralan. So, nakita ko po yung pag-iingat ng Panginoon sa tatay ko. Kasi nung time na yun, nag-abroad po siya para masupport po kami lahat sa pag-aaral. At dumating po yung time na kailangan po nilang umuwi dahil nagkagera po sa Africa. So, yun yung unang naalala ko na kahit hindi pa po ako born again, iningatan ng Panginoon yung magulang ko. Naalala ko po kasi na binobomba po yung lahat ng mga eroplano na dumadaan dun sa lumalabas po nung Africa nung time na yun. So, yung isa pong kasama ng tatay ko, gusto na po niyang umuwi. Nakipagbalit po siya dun sa ano ng tatay ko, schedule. Yung schedule na po yun, na umalis yung eroplano yun, dapat sakay po yung tatay ko, yun po ay sumabog. Lahat po yun ay namatay. Tapos binigyan lang po sila ng pera para po masustentuhan yung pamilya nila. Pero alam ko na hindi naman po sasapat yun dahil buhay po yung naging kapalit. At nung nakauwi po yung tatay ko, siyempre nagpasalamat po kami sa Panginoon dahil po sa mag-iingat na yun. Kaya po para sa akin, napaka-importante po na nanalangin tayo talaga sa Panginoon na nakikipag-usap po tayo sa Kanya. At nanay ko lang po yung nagtaguyod sa amin habang wala po siya. So, nakatapos po kami ng mga pag-aaral, pero dun sa period po naman na ano po ako, paano po ako parang nagkaroon ng curiosity po na magbasa ng Bible. May nakita po kasi ako na, like po kasi binibigyan ng Bible kapag po yung mga nasa abroad, di ba po, may mga Bible yon. So nakakapagbasa po ako yung sa maliliit lang. Tapos hanggang sa may nagbigay sa father ko na Bible po na yung kompleto po. Nagbabasa-basa po ako, parang nag-i-skip lang. Doon ko po nabasa yung about idolatry, tsaka yung mga sa 10 Commandments. Kahit itinuturo naman po sa eskwelahan yung 10 Commandments dahil Catholic school. Pero doon po ako naging curious about idolatry. So nung time na yon, nung nag-aaral ako, lagi ko pong tinatanong yung kapag nananalangin ako. Pero wala po akong sagot. So, nung elementary, marami pong mga kaklase ako na kung tawagin po ako ay pusong bato. Kasi
medyo brusko po ako kahit yung itsura ko po ay parang babae, nanununtok po ako, ganun. Nung elementary ako, ganun po ako. Hindi ko po masyadong yung mga lalaki sa paligid ko kasi parang lagi po silang nang aasar. So, yun po yung naging environment ko, nag-aaral po ako nung elementary. And then pagdating po ng high school, third year po ako, doon ko na po na kilala yung asawa ko, si Jerry po, anak po ng Sister Hiling. Pero hindi po kami talaga magkakilala noon. Ikwento ko lang po kasi, kaya po medyo naiyak na po kanina dahil yung pong mga in-example ni Bebe sa kiss, halos lahat po nandito sa sinulat ko. Hindi po kami nag-usap, pero nandoon po yung ibang mga sinabi niya sa sinulat ko na simula po nung Monday, nagsusulat na po ako. At nung po na yon, yung third year po na yon, napaka, po na, kasi hindi nga po ako maano sa mga lalaki. Kaibigan lang po gano'n, pero kapag inasar po ako, hindi po talaga kita papansinin. So hindi po kami magkakilala. Nakita po niya ako na nagpa-practice po sa harap ng stage. Tapos, ayun po yung naging unang po namin. Nakita po niya ako, pero siya hindi ko pa po kilala. So, hindi ko na po masyadong e-elaborate. Pakwento nyo na lang po kay Jerry. Pero siguraduhin nyo pong tama po yung maririnig yung kwento. Hindi, joke lang po. So, yun po, nung po niya ako nakilala hanggang dumating po yung time na naghahatid sundo, ganyan. Pero stricto po kasi yung magulang ko. Gusto po nila makapagtapos po ako ng pag-aaral. So, hindi po nila alam na ganun. Tapos, sa sobrang kabataan ko po, tapos kasi wala nga po akong hilig sa mga ganun na mag-boyfriend, yung ganun, may mga crush, wala po kasi talaga. Sa sobrang, ko po, medyo kaanuhan po sa ganung mga bagay, sumulat po siya nung minsan, tapos meron pong nakasulat doon na naka-blank-blank. Tapos parang ang tanong po niya ay kung mahal ko daw po siya, nung time na po yun na nakapagligaw na po siya sa akin. Ang akala ko po kasi nung una, kapag sinagot niyo lang po yun ng oo, sinabihin mo lang po siya na mahal. Hindi ko po alam na mag-boyfriend na pala kayo nung time na yun, pag sinagot mo. So, ganun po ako sa mga bagay na ganun. Hanggang nabalitaan ko na lang po na kinakalat na sa eskwelahan na mag-boyfriend po kami. Tapos sabi ko, hindi kami mag-boyfriend, ganyan. Tapos yung isang barkada ko pong close ko, yun po yung nagsabi na, ano ka ba, pag sinabi mong ganun, ayun na yun. Pero hindi ko po pinagsisiyan yun kasi nga, nung time po na yun, nung high school, dalangin po talaga din ako sa Panginoon na, Panginoon, ayoko po munang magka-boyfriend. Gusto ko po muna na makapagtapos ako, matulungan ko yung magulang ko. Pero may close po ako na sinabi sa Panginoon na, pero kung bibigyan mo ako ng boyfriend, yun po yung sinasabi ni Bebe, nagbigay po ako ng specific na criteria. Sinabi ko po na gusto ko una may takot sa Diyos. Kasi alam ko kapag may takot sa Diyos, susunod na po lahat doon. Yun po yung pinakauna. Tapos sabi ko, ayoko po nung masyadong gwapo. Kasi, syempre, pag sobrang gwapo, masyadong marami kang magiging kaano doon. So, sabi ko, yung pogi lang po, yung hindi gaano, sabi ko, yung tama lang po. At yung isa po ay singkit. Yun po yung isang, pero hindi ko po kilala yun si Jerry, hindi ko pa po siya nakikita. Yun po yung isa sa description ko. Tapos sabi ko, hindi ko rin po gusto yung mayaman. Gusto ko po yung marunong sa buhay, matyaga. Kasi alam ko po, susunod din po yung pagunlad ng buhay kapag may ganun pong attitude yung mapapangasawa ko. At hindi po ako sasaktan. So yun po, natupad naman po lahat yun sa pamagitan po ng asawa ko ngayon. So yun po yung pinagpapasalamat ko na totoo po na nung napatunayan ko po na lahat po ng mga ganun na sinasabi is tinuro din po dito sa atin na sinasabi ni Brother, pwede ba be specific yung mga ganyan, di ba po? Lahat ng inadalain mo kailangan alam ng Panginoon kung ano yung dapat na gusto mo para eksakto, yun ang ibibigay sa iyo. So, sa lahat po ng mga dalaga dyan, pag nanalangin kayo, i-specify nyo po para hindi po magkakamali ng ibigay sa inyo ang Panginoon. Ayun po. Tapos po, ang sumunod na po doon ay so yun, nung naging mag-boyfriend po kami, nangako po siya sa akin na after 10 years, nung high school po kami, saka po niya ako papakasalan. Kasi ang isa rin po sa dinalangin ko sa Panginoon na hinabol ko ay, Panginoon, pag bibigyan mo ako ng boyfriend, gusto ko yun yung first and last. Ayoko nang kung sino-sino yung maghahatid sundo sa akin, hahawak sa kamay ko. Yung ganun po ba, yung makakasama ko. Gusto ko kung sino yung maging boyfriend ko, yun din po yung mapapangasawa ko. So yun po, after 10 years,
tinupad po ng Panginoon yun, kinasal po kami. Tapos biniyaan po kami ng 3 anak. Sa mga anak naman po, si Matthew po yung naging panganay. Pero bago po kasi si Matthew na ipanganak, 2 years po bago po ako nagbuntis. Nung time na yon, may tinuturo sa atin ang brother boy po na I will not take no for an answer. So, in-apply ko po yon sa pananalangin ko na gusto ko po nung magkaanak. Kasi nga po, kumbaga parang habang bata, halos ano mo na yung anak mo, kasabayan mo din, parang ganun. Kasi nung nag-asawa po ako ay 26 years old na po ako. So, kung 2 years, 28 na po. So, yun po yung parang nag-iisip na po ako na magkaroon na kaagad ng anak po. At saka po, si Jerry po ay paalis-alis nung time na yun. So, ang hirap din po na ganun yung sitwasyon dahil naranasan ko po na walang magulang yung tatay ko. So, alam ko po yung pakiramdam na umaalis. Tapos lalo pa, asawa ko po yun. Ang kontrata ni Jerry po nun ay 9 months hanggang 1 year, minsan ma-extend po. So, sobrang tagal po na halos, kumbaga, lahat po ng mga okasyon, mamimiss po talaga ng pamilya. So, yun po yung isa sa mga naging sakripisyo ng pagkakaroon po ng asawa na seaman. So, kailangan po talaga na matatag po yung loob mo. Tapos, talaga pong pagtitibayin yung pagsama nyo ng pagmamahal at tiwala. So, yun po. And then, yung time na yun, hindi ko po talaga hinayaan na hindi po ako magbubuntis. Punta po kami sa isang clinic. Alam ko kasama ko po nun si Nanay Angie. May isa po kang pinuntahan ng clinic, pero ang sinabi po nung doktor, ang outcome, may myoma ka. Hindi ka magkakaanak. Nung time na yun, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, pero si Nanay po yung nagbigay ng kalakasan sa pamagitan ng masalita ng Diyos. At dumalangin po kami. Nawakan po niya yung kamay ko. Tapos sinabi po niya na hindi po siya papayag na ganun po yung sitwasyon ko. So, hindi na po kami bumalik dun sa doktor. Inayaan na po namin yung resulta na yon, tsaka yung sinabi ng doktor. Nagtiwala po ako dun sa binigay po na nadalangin ni Nanay sa Panginoon. Pinangawakan ko po yun. Yung salita po ng Panginoon. Kaya po, kalaunan po, nagbuntis din po ako. At yun nga po si Matthew. And then, labanan pa rin po nung nanganak ako kasi halos buong isang araw po yung paglilabor ko, kinabukasan pa ako po nanganak. Parang atras-abanti po yung paglilabor ko. So, normal po kasi yon ang delivery sa Intramuros po dahil meron po sila doong availment nung sa ospital, sa opisina po ni Jerry. So, pinili ko po yun na kahit pwede naman po sa malapit. So, nung manganganak na po, pinasok ko kasi sobrang, kung may nakakatanda, sobrang laki po talaga ng tiyan ko nun. Kasi malaki, kung makita niyo po, di ba malaki si Matthew? Malaki po talaga siyang bata. So, yung normal delivery, sa sobrang laki po niya at haba, nabitin po yung aking pag-ire. So, parang nangyari po, hindi po siya nakalabas ng buo. Parang bumalik po. Wala na po akong, butas na yung panubigan. So, parang dugo na lang po talaga yung, lumalabas sa akin. Hindi na po dapat yung ganun. So, kumbaga, bumalik po siya ulit. Hindi po siya nakalabas. Tapos, sabi po nung doktor sa akin na, kailangan, isesaryan ka na namin kasi baka delikado na ikaw tsaka yung anak mo ninyo. And, yun po ay bawal lang mga bantay. So ako lang po talaga mag-isa, wala pong makakapasok. So ako lang po talaga magdi-decide. Tapos dun ko po ginamit yung Psalm 91 na paulit-ulit ko pong sinasabi sa isip ko. Inilagay po ako dun sa kabilang room kasi nandun po yung pang-cesarean. Pero sabi ng Panginoon sa akin, kung kaya ko po, gagawin po niyang normal yung panganganak ko. So, sinabi ko po sa doktor na kung pwede pong inormal at wag po isesaryan. So, sinabi ng doktor sa akin na, sige, pero isang beses lang, pag hindi mo pa nailabas sa isang beses, cesarean ka na dahil hindi na pwede. So, haba pong
pinapayiri po ako ng doktor. Ang dami po nila, parang humingi na sila ng tulong kasi para ma-push po si Matthew dahil napakalaki nga po. Sa isip ko po, binabanggit ko po paulit-ulit yung Psalm 91. Kaya napakahalaga po sa akin noon na halos kabisado ko na po siya simula noon. Na kapag nananalangin po, lagi pong hindi mawawala yung Psalm 91 na yan. Dahil po niya, powerful sa lahat po ng ginagawa nating panalangin. Tapos po, pagkatapos po noon, ang isang naman po ay yung tungkol po sa pagbibigay. Nung una ko pong attend dito, totoo po yung sinasabi ng mga nagpapatotoo na naranasan nilang yakapin sila ng Panginoon. Tapos napakalamig po. Kapag nung pumasok ako, ganun po yung naramdaman ko. Kaya sabi kong ganun, may kakaiba talaga nung umattend po ako dito kasi nga, hindi po ako sanay ng ganun. Dahil sa Katoliko, syempre po, lang yun by ora po sila, tapos hindi po ganito na katulad natin, na yung presence po talaga ay mararanasan ninyo. So doon po sa pag-attend ko, ang unang-unang pinaunawa sa akin ng Panginoon ay yung God loves a cheerful giver at ang tithing. Sa akin po, sa sarili ko po, ako po kasi talaga, hindi po sa pagmamalaki, pero syempre, yun po ang nilagay sa akin ng Panginoon, yung mahilig po akong magbigay. So sa akin po, hindi po sa masaya yung pakiramdam, kundi may kakaiba po na mas malalim na pakiramdam. Kapag may nabibigyan ako, tapos natutuwa sila, na-appreciate nila. Parang yun po yung uwi na minsan, sinasabi sa akin ng Panginoon na, bigyan mo itong tao na ito. May ganun po na mga instance. So, minsan pag hindi ko po natutupad, parang nagtatampo po sa akin ng Panginoon hanggat hindi ko po yun na ibibigay dun sa tao na yun, na nilalagay po niya sa puso ko. So, dun po sa lahat ng nabibigyan ko po, ay hindi po ako mismo yun, kundi binibigay po kayo sa akin ng Panginoon. Dahil nga po, yung aking personality din po ay giver po din talaga po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ganun po niya ako binigyan ng puso para sa ibang tao na kahit hindi ko po pamilya, tinuturing ko po silang parang pamilya at wala po sa akin yung mga posisyon, ganyan. Di ba ako tumitingin sa ganyan? Mas gusto ko po yung tingnan ang isang tao sa puso, sa ano po nila, sa personalidad po nila, sa karakteristik po nila. So dun po ako nakatingin. At yan po ay nakita ko sa buhay ng Ninang Oklet, yung pagbibigay, pagtatapat, pati po kay nanay. Hindi po sa tinataas ko sila, pero hangang-hanga po ako sa kanila. Nung tumira po ako dyan sa E. Rodriguez, kita-kita ko po yun. Yung paano sila magbigay na napakasaya po nila. Sabi ko sa Panginoon, gusto ko po, Panginoon, maranasan ko yung ganun kasaya sa pagbibigay. So kaya naman po, kahit sa pagtatites po, pinaunawa sa akin ang Panginoon, hindi rin po naging mahirap sa akin. Na kahit hindi ko po kinasanayan yung ganun, nagbibigay po talaga. At pinag-usapan po namin palagi yun ng asawa ko. Kahit po nasa ibang bansa po si Jerry noon, ako na po ang nagkukusang nagtatanong, pag-usapan po namin, bukod sa pagtatites, ano po ba yung pwede namin maibigay pa at maitulong sa church. Kasi yung kasiyahan po talaga na makapagbigay ka para sa Panginoon, iba po talaga. At yung 3 Miracles of Seed Faith, yan po ang isa sa pinanghawakan ko simula nung naging born again po ako. Kaya po kanina hindi ko po talaga maiwasan na hindi po maluha kasi yung mga sinabi po kanina ni Sister Bebe ay nandito po talaga. So lahat po yun ay in-apply po namin sa aming buhay. Nagtiwala po kami sa Panginoon, talagang siya po ang una sa buhay namin. Hanggat may kaya po kaming ibigay, hindi lang po sa financial, sa lahat po ng aspeto na pwede po naming maibigay sa Panginoon, binibigay po namin. Dahil alam po namin na sa pagbibigay,
aani po tayo ng mga bagay na hindi po natin kayang ma-imagine na ito lang yung hinihingi natin sa Panginoon, pero bakit ganun, Panginoon? Sobrang ganda naman ng binigay mo o sobrang laki naman ng naging kapalit. So, na-experience po namin yun na dumarating kami sa time na minsan walang-wala din po. Ang isang buhay po ng seaman ay hindi po madali. May sweldo po kapag habang nasa barko. Pagka po umuwi, yung ipon po, syempre magagastos po yun dahil kung ilang buwan po ulit dito, may mga training pa po, ganyan. May mga gastusin sa bahay. So, kumbaga wala pong pumapasok. Pero kahit po sa ganung paraan, patuloy pa rin po kami na nagtatapat sa Kanya, sa ating Panginoon. Dahil alam po namin na hindi po niya kami pababayaan. Dahil sinabi nga po sa atin na basta maging tapat ka sa Panginoon at magbigay ka sa Kanya ng nararapat para sa Panginoon, aani ka po nang hindi mo inaasahan, pikpik at umaapaw. Hindi man po sa oras ng sinabi mo na kailangan ko agad ngayon ito, Panginoon, pero darating po talaga yung oras na aanihin niyo po yun sa tamang oras dahil meron pong sariling time po ang Panginoon para sa bawat isa at alam po niya na kung kailan po niya ibibigay sa atin iyon. Sa pagbibigay din po, natuto rin po akong tumanggap kasi merong time na may nagbibigay sa akin, hindi na, wag na, okay lang, walang problema. Pero sinasabi nung magbibigay sa akin na tanggapin mo naman kasi gusto ko ring umani. So tama rin po yun, matuto rin po tayong tumanggap at i-appreciate po yung mga nagbibigay sa atin. Gaano man po ito kaliit o kalaki, kailangan lagi po tayong magpasalamat dahil may mga tao po talagang ginagamit para sa atin. At yung mga tao din po na yun, gusto rin po nilang umani, kaya idalangin din po natin sila, kaya rin po sila nagbibigay para sa bawat isa sa atin. So yun po yung mga natutunan ko sa mga tinuturo po dito. Tapos yung paggalang po sa presensya ng Panginoon na hindi ka basta makakatayo, ganyan. Hindi ka basta makakaalis, kailangan igalang mo yung presensya ng Panginoon, yung nakatayo dito sa harap, kung sino ba yung sasalita, lalo na yung mga nagtuturo sa atin na ginagamit dito. Yun po. At tungkol naman po din sa paggalang, nandun din po yung mga rebuke, hindi po mawawala yan. Kahit po bago pa lang po ako sa Panginoon, at syempre hindi po ako sanay sa mga ganun, pinaunawa po yun sa akin ng Panginoon na huwag kang sasagot, tumahimik ka lang, makinig ka lang, manalangin ka, magbasa ka. Yun lang po ang kailangan mong gawin. Marami pong mga saway, hindi magagandang salita na kung sa ano po natin ay sabihin natin hindi naman totoo. Nare-rebuke tayo. Lahat naman po dumadaan sa ganun. Siguro depende na lang po kung paano po natin i-apply po sa buhay natin or paano natin i-accept po yun. Kasi ako po kasi kahit nakarinig po akong ganun, tatahimik lang po ako. Hindi po ako sa kahit sino na bakit ganun ang sinabi sa amin, bakit ganito siya, bakit ganyan. Nilalampas ko po yung tingin dun sa nagsasalita. Yun po yung isang natutunan ko dito. Kasi yung mga ginagamit naman po dito, tao rin po sila. Hindi po, minsan po, syempre hindi rin po may iwasan na minsan meron din pong natural side din po sila. Pero yun nga po, nilalampas ko po lahat ng marinig ko. Kumbaga, pasok dito, labas doon, tapos sa Panginoon po ako lalapit, hindi po sa tao. Kasi pag sa tao ka po, nandun po yung emosyon, tapos nandun yung bibigyan ka ng kung ano nung kaisipan na hindi po nagiging maganda. Usually negative po yung nagiging outcome. So, hindi po talaga ako nagkikwento ng mga bagay na ganun sa iba. Sa Panginoon po talaga ako lumalapit, umiiyak, humihingi ng salita.
kung bakit nang ganun. Pero hindi rin po madali kasi hindi ka naman po niya sasagutin outright or pag tinanong mo, hindi ka po niya sasagutin ng agad-agad. Kaya po may dumating yung time na sabi ko, Panginoon, napapagod na po ako. Pwede ho bang magpahinga muna ako? Kaya po, nagpahinga po ako. Nagpahinga po kami. Kahit inaalalayan po kami nila nanay, sinasabihan, pero yun po yung pinakiusap ko sa Panginoon na gusto kong magpahinga. Ayoko po kasing dumating yung time na lumabas po yung aking natural na pagiging tao na sagot-sagutin po yung mga, kung sino man po yung nagsabi sa amin ng hindi ko po ina-accept sa buhay namin na mga rebuke na ganun. So, sabi ko kaysa po ganun, papahinga po muna ako. Pero patuloy pa rin po ako na nagsalita sa Panginoon. Kaya po, sabi po ng Panginoon na pahayag ko daw po sa Kanya na lagi lang pong pagmamahal ang ibalik ko sa lahat ng mga tao na nagbibigay ng pain or kung ano man po at idalangin sila. So wala pong kahit anong galit or sama ng loob na ginawa ko po, kundi patuloy lang po akong dumalangin at tumingi ng salita sa Panginoon. At patuloy pa rin po ako na binibigyan sila ng respeto. So sa mga ano naman po, sa pagbibigay din po, yung isang hindi ko po malimutan na lagi pong sinasabi sa atin ay sa pagpapala, ikaw ay aking pagpapalain at sa pagpaparami, ikaw ay aking pararamihin at gagawin kitang pagpapala sa iba. Kaya patuloy lang po na ganun po yung ginagawa ko sa Panginoon. At yung isa pong himala pa na ginawa po ng Panginoon ay yung humiling po kami ng anak na maging pangalawa po. Sa sobrang tagal po noon, 11 years po yon bago naging si Jaden. At tanda ko po noon, nandito po si Kuya Boy sa unahan. Tapos, meron po nung binigay sa atin na papel, yung kulay dilaw, yung meron po kayong mamarkahan. At isa po yun sa minarkahan ko na gusto pong matupad sa buhay namin. Pagkatapos po noon, dumating po yung mga araw, Bible study, andito po si Cheryl. Hindi ko rin po makalimutan yun. Tinawag po siya at siya po yung ipinadalangin. Para po sa lahat ng gustong magkaanak, pinapunta po ni Brother Boy sa unahan. Hindi ko na po iniisip kung mahihiya ako o ano, basta sabi ko gusto kong yakbang yung paa ko. Para to pa rin ng Panginoon yung paniniwala ako at pananampalataya ako na magkakaroon ng anak. So, idinalangin po kami dito. Kasama po si Cheryl at yung iba po, hindi ko na po namukaan kung sino yung mga kasama ko. Pagkatapos po noon, pinaniwalaan ko po, pinahawakan ko yun sa buhay ko. At yun nga po si Jaden, pinanganak after 11 years po. And then, sa panganganak po kay Jaden, hindi rin po naging madali. Supposed to be po ay normal po ako. Pero nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. Dahil nung nandun po kami sa ospital, nandito po si Jerry noon. Nagli-labor din po ako, hirap na hirap po ako, pero on-off din po, hindi po nila ako pwedeng paanakin agad ng normal dahil naantay po nila yung pagputok po ng water bag, tsaka po yung sinusukat po nila, di ba, yung sa mga CM, ganyan po. So, nung time na yun, may mga aparato po na kinabit sa akin, tsaka po dun sa baby, nagdi-detect po yun ng heartbeat. So napansin na po ni doktora habang tumatagal po yung labor ko is nag-on-off po yung heartbeat ni Jaden. Tapos sabi nung doktora, hindi ko na gusto. Sabi niya kasi masyado nang matagal. Sabi niya nawawala na yung tibok ng puso po nung baby. Kaya tinawag po niya
kinausap po niya kami mag-asawa at pinag-decision po kami kung gustong isisaryan. So nung sinisaryan po ako, paglabas po ni Jaden, sobrang itim na po niya. Pero binuhay po siya ng Panginoon. Kaya isang miracle din po na buhay po si Jaden. Dahil nakita po nila na yung bata po, kaya hindi po lumabas sa akin dahil naka 7 cord coil po siya. So kumbaga nasakal na po siya ng cord coil ng 7 ulit po. And yung pangatlo po si Jesiah, ganun din po, hindi rin po naging madali yung panganganak ko. Pero sa una, pinakita na po ng Panginoon na meron po siyang 2 cord coil. So alam na po na cesarean na po talaga ang gagawin po sa akin. Yun nga lang po, ang hindi inaasahan, may naging epekto po sa bata, yung pangyayari po sa buhay namin, na kahit po naman hindi naging maganda ay may pinalit po ang Panginoon na magandang bagay. Baya kaya alam, ang manugang at mabiyanan, pagdating sa Bible, meron niyang, ano ba tawag ko, intungan. Pero pagdating ng Panginoon ay mag-intervene, pinagsasama-sama tayo ng Panginoon na patuloy na nag-iibigan sa isa't isa. Hanggang ngayon, pinagpapasalamat sa Panginoon na siya nanatili. Patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Isang bagay lang, kahit anong pagsubok ang dumating, hanggang nakatuto kayo at ang inyong hinahanap ay ang Diyos at lahat ng negatibo sa buhay niyo ay hindi niyo papansinin, patuloy ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Ulitin ko, be a positive person, not a negative person. Be always positive. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. I plead the blood of Jesus. Come, Holy Spirit, come. Last Friday po, sinabi ni Sister Bebe na magpapato daw kami. Simula sa kay Mami Bron, sa amin, kakapatid. Sabi ko, Panginoon, last 2 weeks po yun, ha? Pas nag-isip na ako ng mga ginawa ng Panginoon, kabutihan, pas may mga negatives din na ginawa ng Panginoon ng positive. So, no Friday, sabi ko, Panginoon, kung talagang magpapato ako, bigyan mo ako ng salita. So, ang salita lang na binanggit ni Brother Jerry Kinagatan, yung huwag mong hayaang bigyan sa tanas ng puwang sa iyong buhay. Yun lang. Basta ko, sige, Panginoon, papatuto ako. Nakakaba dito. Dito lang po. So, nung high school po, nagsimula po akong humayo sa Matipok. Kasama ko po si Kuya Pijong, si Brother Rapi, si Aris, tsaka ako po. Ngayon, nung sinabi sa akin na hayo daw, so, hindi ako nagtanong sa Panginoon na, bakit ako hahayo? So, nung hindi ko alam ang itsura ng Matipok dati, ngayon, maganda na ang Matipok. Kumbaga, mga 20 minutes nandun ako sa church from Tamayo, nandun sa church. Nung nakaraan po, nung panahon pa, kami mahayo, mayroon pong maglakad doon, Malkabok. Mayroon na rin po itong nakaranas na humayo doon. Alam po nila ng istorya doon. Pag naglakad kayo, pati kilay nyo po may alkabok. So, hindi ko alam na gano'n, pagkakasabi ko sa Panginoon, ganito palang kahirap ang mayo doon. Pero walang reklamo, walang grudges, no? Tapos, kaya po pala, siguro ako na hindi nagtanong o hindi ako nagreklamo sa Panginoon kasi nung nakarang araw din po, matagal ng panahon, na broken heart po ako dito. Yun po yun. Kaya siguro nung sinabihan ako, madali ako napa-oo sa Panginoon ba, na sige, ahayo ko para makalimutan yung nangyari dito. Yun nga po, nung humahayo na, napadangin ako sa Panginoon na, Panginoon, alam mo naman na broken heart. So, alam ko, bibigyan mo ako ng maganda, mas maganda at mas mabait doon. Kaya nga, binigay sa akin si Lord. Yan po yun. Yun ang istorya namin. So, hindi ko na i-elaborate kasi baka umiyak po ako eh. So, hindi ko na elaborate. So, sa paghayo po, kami tumutugtog ni Aris doon. Katapos, that time po, wala pang kuryente. Wala pang kuryente noon. Gasera pa lang. Isang sulu pa lang gano'n. Tapos, nung isang gabi, natutulog kami doon. Si Kuya Pijong, ako, si Aris, Kuya Rapi. Pas bintana po namin nandito. Imagine niyo po yun. Pas madilim. Wala kayong makikita. Miski yung puno ng dahon, hindi nyo makikita sa sobrang dilim. So, that night po, nanaginip po ako. May dumagan sa akin dito. Bang itim-itim. Hindi ako makahinga. So, nag-struggle ako. Pala si Kuya Pijong, pinapanood lang ako. Kasi, nung kinabukan siya ako, Kuya Pijong, kagabi, natake ako ng Diablo. Dinaganan ako rito. Pas, nung hindi na ako makadagan, hindi na ako makaganon, naisip ko lang pangalan ni Jesus. Sinabi ko lang, Jesus, nakasinasakal pa rin niya ako.
nilakasan ko na sa loob ko na sa panaginip ko, Jesus! Pas, bila na siya nawala. So, kinuwento ko kay Kuya Pijong. Sabi ko, Kuya Pijong, kagabi, ganun na nangyari sa akin. Sabi niya, ako rin. Inatake rin ako kagabi. Kaya bumangon siya, nag-bind and loose daw siya. Sabi niya ganun. So, yun yung natutunan ko doon sa paggamit ng pangalang Jesus na kung ano yung kapangyarihan sa likod ng pangalang Jesus. Yun na po yun. Tapos, natigil po ako sa paghayo dahil ang salitang dumating sa akin salita ay mag-aral, pag-aaral. Pero bago po mag-fourth year high school na, nakahayo din po kami sa Dambo. Si Kuya Nonoy at si Kuya Bitoy. Kasama ko po doon. Siguro mga once or twice lang ako nakasama sa pagtutog sa Dambo. Pas nga, nag-fourth year high school na po, doon sa, hanggang sa, sabi ko, Panginoon, yun, malangin ako sa Kanya na bigyan mo ako ng isang girlfriend na maganda, mas mabait. Doon po pinakita sa akin si London noong fourth year kami. Tapos, nung nakagraduate na po ng high school, pas nagtrabaho na po kami, yung first fruit, napaka-powerful po noon kung yung iisipin po na yung first fruit po pinaka-mahalaga po sa Panginoon kung bibigyan nyo sa Kanya. Ganun po ang nangyari. Nagtrabaho po ako sa factory noon, nung buong sweldo ko ng, dati po na 1,800, first fruit po yung binigay ko sa Panginoon. Pas ang ginawa ng Panginoon ngayon, kung ano yung meron kami ngayon, yun po yung naging bunga ng first fruit. Pas bukod pa ko yun sa pagbibigay namin binhi sa bawat proyekto, yun yung mga opportunity na hindi namin pinapalampas. Kasi pag nabigay po kayo sa mga opportunity na gano'n, yun ang sa akin po yung pinaka-aabangan mo siya pagkatapos, bigay opportunity, pas yun din ang bibigay ng Panginoon sa'yo, opportunity to receive. Yun naging ang sa akin ng Panginoon, way na pagbibigay ng binhi sa ganun, mga gawain ng Panginoon. Tapos po hanggang sa nag-college na, graduate, yun ang naging aking katwiran sa Panginoon. Kasi pag-aaral po namin, kung natandaan niyo yung pagkataon ng aking mga kapatid dito po, kung paano kami nag-aaral, hindi yung ganong kadali. Was, tuwing mag-tuition fee, pag-aaral, sabi ko, Panginoon, alahanin mo ang aking paghayo. Nagbigay ako ng oras sa iyo, pinagamit ko yung aking munting talento, supplyan mo ang aming pangangailangan sa pag-aaral. Ganun po hanggang sa makagraduate na. Kaya ang kagandahan na pag kayo may talento or nagpagamit kayo sa Panginoon, meron kayong katwiran na sabihin sa Panginoon na naging ganito ako sa iyo, humayo ako sa iyo, huwag mong pabayaan. Alam ko na susuplayan mo ang aming pangangailangan. So, nakagraduate na nga po, tapos nag-apply, ganun pa rin ang katwiran. Panginoon, huwag mong kalimutan. No? Ang ginawa kong paghayo sa iyo, sa matipok, ganun. Lahat po, binabalik ko palagi sa Panginoon kung may akong ihilingin sa Panginoon na kailangan ko. Tapos nga, sumakay na, pasagan sa nagka-first fruit ulit, doon maliit pa lang, ibinigay ulit sa Panginoon. Kasi kung naghahangad ka ng pangat sa buhay, gusto mo na makaisweldo mo, isipin mo na may paraan para pakilusin mo ang Panginoon sa iyong pangangailangan. So lately na nga po, hanggang promotion, na-promote na, sabihin ng Panginoon yung, hindi pa last na pinaka-position sa trabaho, binigay ng Panginoon. Hindi naging ganun kadali. Kasi dumaan din sa evaluation, sa assessment, kung aprobahan. Pero lahat po yun, pinagkaloob ng Panginoon. Lately lang po, hindi na ako nabalik sa barko. Bagamat bawat sa mensaheng naririnig ko rito, yung mga naririnig ko dati na bago ako sumampa, naririnig ko na. Noong December 2024, naririnig ko na yon habang ginagawa yung bahay po namin. So naririnig ko na, siguro pasakay na ako ng Panginoon bagong Pasko. So lumipas ang Pasko, hindi ako natuloy. Pas January na, 2025 na, Panginoon, narito pa rin ako. Tapos, since na ma-expired na yung license ko po, nag-training po ako, nagtang courses po namin kasi every 5 years, tinatrain po yung aming mga certificate na expired po yun. Patuloy ako nagtatanong sa Panginoon, patuloy din ako nagpapadala ng CV. Sa LinkedIn, sa Facebook, nagpapadala ako ng CV, nag-apply din ako, tuloy-tuloy yun. Pas tumawag na yung dating kumpanya, sabi niya, ready ka na ba mag-join? Sabi ko, ready na. Kaso nagte-training pa ako. Sabi ko, saan? Sabi niya sa Bahrain, dry dock. Sabi ko, ayoko ng dry dock. Kasi sa dry dock po, is 50% lang yung sahod. So, ayoko, sabi ko. Magte-training na lang muna ako. Hindi nang inihi ko sa Panginoon, kaya sinabi kong ayoko. Tapos, nagte-training na. After ng training, tumawag ulit sila. Mga February na, March
mga ganun po yung panahon yun, tumawag sila, ready ka na ba? Sabi ko, ready na. Pas di nagkaroon naman po ng abre yung kumpanya namin, so na-delay ulit. Sabi ko, Panginoon, naudlot ang pagsakay ko. Sabi ko, mukhang yatang papatapusin ni Lord yung 2025 na crusade. Buong taon ng 2025, first time ko pong nakakompleto ng crusade po ba? Kasi nga, aalis, o katin lang mo 3 crusade yun. Siguro, papatapusin. So, hindi na ako nagtanong sa Panginoon kasi may nakita po ako sa LinkedIn doon, yung LinkedIn page ko sa social media po na sabi niya doon na God is delaying your prayers, but it doesn't mean na nire-neglect ka niya. So, may reason. Maybe it's your for protection. Gaya nga po nung nagkaroon ng problema sila nung unang Israel at Iran, noong last June. So, ano pa lang po, bago mag-Burwanga, nakapirma na po ako ng kontrata. Nakapirma ng kontrata, pinasok lahat ng requirements ko, pas ng medical. Normally, after 1 week after medical, aalis na. Ganong kabilis yung process na pag nag-a-apply ko ba. So, pirma ang kontrata, pas nga lumabas po yung Iran issue nila, yung unang bombahan doon. Di na-delay na naman po. Delay siya. Tapos, after noon, nag-no flight. Sabi ko, pag nag-no flight to, wala na. Wala na makakaalis. Nag-no flight nga po, so na-delay siya. Tapos, after ilang buwan na naman, sabi niya, okay, lakarin mo na yung visa mo. Kasi sa amin, dito namin nilakad yung visa. So, it takes 1 month and a half din po yung kasi magpapakana, magpapa-apostil sa DFA. So, mayroon pong appointment. So, na-delay po ng 1 month and a half. Nung ready na po siya, sabi niya, okay, lakarin mo na yung visa mo. Ngayon, nagka-problema naman po ulit yung kumpanya po namin, dun sa principal pa sa agency po dito, nagka-problema. Sabi ko, nadidelay talaga. Sabi ko, bakit nadidelay? Nag-iisip ako kung paano o bakit nadidelay. Baka meron akong nagagawang hindi tama sa Panginoon. So, sabi ko, delay na. Pero diretso, pas may tumatawag pa rin po sa akin noon, sa kumpanya. Natawag. Pas nasabi ko, hindi. Hindi kasi gusto kong bumalik sa kumpanya namin. Pas one time po, sabi ko, bakit hindi ako mag-try sa ibang bansa? Hindi na pagbabarko. Sabi ko, mukhang huli na kasi may edad na po. May edad na po ako. Ganyan na po ako. Hindi ko masabi. So, ko, sige, try. Tinawagan ko po yung tao na may offer pa ba? Sabi niya, titingnan namin kung may offer pa. Kaya may offer pero pag-assess po ng qualification, sabi, hindi ka pwede doon. Based pa rin sa present job mo. Sabi ko, sige. Basta ko, Panginoon, kung para sa akin talaga to, kung layunin mo, kung ibibigay mo sa akin to, hindi mo ako pahihirapang maglakad ng requirements. Sabi, nag-start na nga po ako noon, August, September. Nakompleto ko po siya ng October. So, pinadala ko po yung requirements. Yung requirements po yung sasagot sila sa procedure po nung sa assessment na 60 days. 60 days sila bago mag-reply para check nila, be-verify nila lahat ng mga dokumento kung pasok ka o hindi. So, after 2 weeks po, ganun kabilis po yung naging reply sa application po ng assessment. So, sabi ko, Lord, siguro, papayagan mo ako dito. Sabi din po nung kausap ko doon, sabi niya, ang bilis. Sabi niya, siguro talagang leading talaga ng Panginoon na papuntahin ka dito. So, ang naging ano lang po nung assessment po doon na recognize namin yung license mo sa Pilipinas pero magte-take ka ng exam sa amin. Sabi ko, sige Panginoon, bigay po yung requirements. Tapos nilodge na po namin yung sa application sa online na ito yung requirements namin sa certification of recognition ng license ko po din sa bansang pupuntahan po. So, it takes, saan po, 90 days. 90 days po yung processing ng requirements. Sabi ko, Panginoon, ang tagal. Sabi ko, alam mo naman dito sa lupa, babar ko, first 3 months, for 3 months, yes, meron ka. After 4 months mo, lahat ng savings mo, ginagamit mo na. Papalit yun. Pero hindi po ako napatingin doon. Naisipan ko, pero hindi ko sumagi sa isip. Pero alam ko, kasi, pag may binhi ka, aanihin mo yun sa tamang oras. Hindi magpapabaya ang Panginoon sa'yo sa mga binhi na binigay mo sa Kanya. Kung sa Kanya mo talaga ibinigay. Kung sa tao mo binigay yon, wala. Hanggang dito lang yun sa ceiling. Kaya kailangan, pag nagbibinhi tayo, yung bukal sa kalooban mo, pas may assignment.
Yun ang natutunan ko minsan. Nagdala ako noon ng binhi. Sabi, may assignment ba to? Sabi ko, wala po. Next time pa magdadala ka, bigyan mo ng assignment ng binhi mo para mapakilos mo yung pangangailangan mo. So, yun nga po, nagbinhi kami. Sabi ko, Lord, 90 days. Sige. Mag-a-apply, antayin ko. So, sa duration po ng 90 days na yun, nainip po ako, Nagpadala ako ng CV. Siguro mga 7 CV po yan sa online application lang po. Tapos meron din ako na-apply dito, Marine Coordinator, sa sa MOA. Tumawag din po yon. Ang sagot ko doon, tinurn down ko po. Hindi ko alam ba tinurn down ko. Bakit may tumatawag sa akin? Tinurn down ko siya. Normally, ayan na, opportunity na, baka ito yung bigay siya ni Lord. Tatanggapin natin kaagad. So may nag-offer po na yung sa survey vessel po. Yun ang gusto kong pasukan talaga sa survey vessel. Papunta po kami ng Batitang, Nueva Ecija. So tumawag siya, sabi niya, Chief, kailangan namin ng shipmate. So, ready ka ba? Napahinga po ako malalim kasi sabi ko, siguro ito na yung bibigyan ni Lord. Hindi ako pa pupuntahin doon sa bansang pupuntahan ko. Ina-applyan ko na mag-recognize na aking license. So sabi ko sa kanya, sorry ma'am. Sabi ko, in-anticipate ko na December, lalabas na yung nantay ko na 90 days. Ganong na-expect ko sa Panginoon na ganong kabilis ang bibigay niyang proseso sa application. So sabi ko, I'm sorry po, hindi na po ako interesado. Sinabi ko na ang situation ko, nag-aantay ako ng sagot ng embassy para dun sa application namin. Tapos, sabi ko, Lord, 2026 na, nandito pa rin ako. Bakit ba? So February, so bagamat pinapollow up ko sa taong kontak ko po doon, pinapollow up ko sa kanya, sabi niya, wala pa eh, antay tayo. Sabi ko, sige, antay lang tayo sa Panginoon, sabi ko sa kanya. So February, lumabas na po yung inaantay namin na okay na yung visa. Nag-grant na. Sabi ko, Panginoon, talagang totoo, pag mag-aantay ka lang sa mga inihiling namin sa'yo, in due time, ibibigay mo. Sa iyong panahon, sa iyong oras, hindi sa amin. Sa amin. Nag-confirm pa ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung talagang aalis na, may visa na nga po, no? Nag-doubt pa. Sabi ko, kung aalis, bigyan mo pa ako ng salita. Isang siya. Yung key ni Sister Baby na, yung mga binhi mo, ay time na para i-harvest. So yun lang, yun ang nakuha ko mensahe dito. It's time for your seeds to be harvest back. Kung natandaan niyo po, nagsata po siya ng ganun dito. Pas, na-confirm pa noong January, na alam po na ibibigay ng Panginoon yung visa, yung grant. Sabi dito ni Pastor, tandaan ko yun, God will give you favor. Pas, take over your career. Sabi ko, career, Panginoon, wala naman akong career, wala akong trabaho. So yun nga po, bali, na-fast forward kung mabuti. Bali po sa next month, pupunta po ako doon, pero hindi para magtrabaho. Para lang po mag-tour, para mag-exam lang, to certify yung recognition. Pas babalik din po ako agad dito. Kasi, ganun po pala yun, step by step, bibigay sa'yo ng Panginoon. So, hindi po ako nagne-negative na hindi ako makakapasa, pero kung bibigay talaga ng Panginoon na makapasa ako, maghanap po kami ng, ako po pala, hindi ko sila kasama. Ako magtatrabaho doon, sa isang pupuntahan. Kaya palakpakan muna po natin ng Panginoon. Papato ko lang po nung matagal na. Ito medyo negative. Pero gusto kong share sa inyo paano ginawa ng Panginoon, paano ginawang positive ng Panginoon sa amin. So kung naalala nyo last week, sabi ni Lon na gusto mamahinga. Nabiglaan ko doon. Kasi mamahinga sa atin yung mamamatay na. Ganon. Ikaw wag naman. Ganon. Yung nanlamig. Nanlamig sa Panginoon. So, hindi ko alam na meron siyang ganong kalooban. Hindi ko alam talaga. Pero napansin ko sa kanya, para bang ayaw niya umatin. Tapos, nasabayan pa nung isang Bible study nun, narinig ko dito, mensahe, na mayroong sinabi na ibabalik sa inyo yung lupa ninyo. Ngayon, nang hawak ako dun sa salita, sa tao. Nakalimutan ko, dapat, dun ako nang hawak sa salita salita ng Panginoon, hindi salita ng tao. So, simula nang nag-declare siya ng ganon, sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, so, nag-alala ako dahil sa pagmamahal ba sa isang asawa. Sabi ko, sige, alalayan ko, sa loob ko lang. Alalayan ko, siguro tama naman yung desisyon ko. Alalayan ko siya. So, simula doon,
hindi na kami umatid. For so how many months po yun. Pero hindi kami naghanap ng ibang fellowship. Sa bahay lang kami. Si Matthew tumutugtog noon, bata pa siya, hindi namin siya pinigil. Kasi sa kalaman ko, hindi ko kaya iligtas ang kaluluwa niya sa Panginoon. Kanya-kanya. Patuloy siya, hindi namin siya pinigil. At wala akong planong pigilin. Kasi nga sabi ko sa Panginoon, sige Panginoon, alalayan ko asawa ko. So, hanggang sa nakapag-compromise. Kasi compromise po yun eh. Dapat, sinaway ko siya. Hindi dapat, umattend ka. Tigilan mo yung ganyan damdamin, umattend ka. So, nadala ako, nakapag-compromise ako. So, pag nag-compromise, binibigyan natin sa tanas ng gantong dahilan para makapasok ating buhay. Yun ang hindi ko naalala. Doon ako hindi naging matalas. So, hanggang sa hindi na nga po ma-attend, pas nagbigay ng warning ang Panginoon. Si Matthew na aksidente, yung kanang kamay niya. So, naglalakad siya doon, nakababa yung short niya sa bahay, sinananay. Nadapa siya, so nagkaroon siya ng fracture. Tinawagan kami, diretso kami doon. Sabi ko to Lord, Lord, warning na ba to? Babalik na ba kami? So, walang salita. Walang salitang dumating sa akin. So, dire-diretso pa. Tapos, isang gabi after ng Bible study, no, Wednesday Bible study, may nagpunta doon sa bahay, dalawang lalaki. Sabi niya sa akin, hindi ko makita ang dahilan kung bakit hindi ka umattend. Kasi nga po, dito kami lumaki, simula nung maliit kami, sa presensya ng Diyos, walang maidadahilan kami. Yung mga kasabayan ko dito na lumaki sa presensya ng Diyos, walang maidadahilan sa Panginoon kung bakit ka hindi attend. Sabi ko lang sa kanya, yung man of word of honor po, sabi ko, yun ang narinig ko, kailangan yun ang mangyari. Sabi niya, hindi siya musap. So, umalis na po silang dalawa, tapos patuloy pa rin kami sa hindi pag-attend. Nandun pa rin kami sa bahay every Sunday. Pas, every Sunday din, pupunta si nanay, binabambo ko. Tigilan mo na yan, umattend ka na. Sabi ko sa kanya, Nay, pagdating ng tamang panahon, a-attend ko kami. So, nakalipas ng 6 na buwan, alis ako, balik, alis. Tapos isang tanghali po yun na pagkakaraos ko kumain, pabalik po ako meron pa po isang nag-warning sa akin. Nag-warning sa akin doon, binasahan niya ako sa Panginoon na pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, kapamakan, kamatayan ang makukuha ninyo. Sabi ko, Mama, hindi naman kami ganyang kasama. Sa tamang panahon, babalik kami. Wala kaming ganyang saloobin na lumaban, nagsalta ng masama, gumagawa ng masama, nagsalta ng pabalik ng masama, nagreklamo, nagdabog. Wala kaming ginawa. Baw lang kami, tahimik lang kami. Hindi katulad ng iba na pag nag-exit kung ano-ano sinasabi sa misteryo. Hindi kami nagganon. Kasi alam ko ang balik pag nagsalta ka. Hindi ka pwede magsalta sa binahiran ng Diyos. Totoo po yun. Babalik at babalik sa inyo yun. Kaya ingatan natin na kung wala ka mang sasabihin na maganda sa kapwa nyo, huwag ka nang usap. Tahimik mo lang, ipadalangin mo lang. So, winaningan niya ako, sabi ko, Mama, hindi ko tanggap yan. Sabi ko, pero salamat, nagpunta ka. So, balik na po ako doon. Pangalawang balik na po doon sa trabaho. Isang tanghalian po, pagkakain. Umakit ako sa hagdanan namin, hinaham ko yung Heavenly Father. Yung Heavenly Father, I appreciate you. Pas Son of God. Pas pagating po doon sa Holy Ghost. Holy Ghost, kapalan ng Espiritu, nasaan ka na ba sa buhay namin? So, walang sagot. Pagpasok ko sa kabina, ang kwarto ko namin kabina, inayos ko po yung bag ko kasi pauwi na rin ako nun eh. After a month, uwi na po ako. Pas nakita ko po yung pamphlets na binibigay ni nanay. Palagi akong binibigyan niya. Minsan, Traw, basahin mo, galing sa ninang oktet mo. Binibigay sa akin yung pamphlets. So, hindi ko po binabasa yon. Pero baon-baon ko po yon. Pero that time na nakita ko yung pamphlets, nakalimutan ko na yung buong title. It's about the Holy Spirit. Meron po, hindi ko alam matandaan ko ilang facts. Naka-enumerate po yon. Basa dito, basa number 1, number 2, number 3. Tapos hanggang sa dumating po dun sa grieve not the Holy Spirit. Sabi ko, grieve not. Para pong nag-focus kayo. Nang grieve not, pas lahat po ng words na yun naging blurred. Doon lang na-focus. Ko, grieve not the Holy Spirit. Pas binasa ko yung description niya, sabi ko, nagtanong muna ako, grieve not. Hindi ko ginigrieve ang Holy Spirit. Kasi wala akong ginagawang masama. Wala akong binabanggit, di kami lumaban. Na ganon. Ang pinopoint sa akin ng Panginoon noon, yung may mga bagay na ginagawa tayo na hindi natin alam na nagigrieve na natin ng Holy Spirit. Pero sa ating kaalaman,
okay pa, righteous pa. Yun lang po, pagkabasa mo nun, nag-flashback sa akin yung pagko-compromise, pagiging self-righteous, dapat ganito, dapat ganun mangyari. Umiyak na po ako nun sa barko. Ang haba ng pag-iyak ko habang kinakita ko yung Heavenly Father. No? Paulit-ulit yun, pasmi ako, Panginoon, patawad sa hindi ko kaalaman. Ganun yung pag-iyak ko, mahaba. 6 months, iniyak ko sa Panginoon. Yun yung naging reason kung bakit o kung paano kami pababalikin ng Panginoon dito. Kasi talagang nag-aantay ako ng salita talaga ng Panginoon sa akin na ano ang dadaling kong salita pag bumalik ako rito? Ano ang sasabihin ko sa'yo? Yun ang salita. Sabi niya sa akin noon, grieve not the Holy Spirit. Tapos na. So, tawag ako kay Mami. Mami, next month, atid na tayo. Ang hindi ko alam, umatid na pala sila. So, sila pa yung nauna sa akin, siya pa yung nauna sa akin, bago ko pa sabihin sa kanya na atid na tayo pagbalik ko. So, yun na po yun yung naging paraan. Nung papauwi naman po ako, it's Yolanda Typhoon po na stranded po ako sa airport. May nakasharean po ako doon. Ganun ang sitwasyon niya sa Panginoon. Kaya ang ginawa ko, yung pamphlet na binigay sa akin ni nanay doon, ibinigay ko doon sa taong yun. Sabi ko, ayan, basahin mo. Baka makatulong din sa'yo gaya ng ginawa ng Panginoon sa akin. So, umatid na nga po dito. Sabi ko, Panginoon, pag-atid ako doon, pakanta mo yung Heavenly Father, I appreciate you. Kinanta po yun dito, kaya nung pag-upo ko banda ron, umiyak na po ako sa Panginoon. May natawad sa Panginoon, tunay na, welcome mo, may natawad mo kami. Kasi palakpakan po natin na Panginoon. Sa trabaho din po noon, kung naalala niyo po noon sa bago mag-crusade sa Buruanga, meron po ako nung hinihiling sa Panginoon na kumpanya. Sabi ko sa Panginoon, gusto ko mag-apply doon. Kasi high rate sila. Mataas yung pasahod nila. Sabi ko, gusto ko doon. Ngayon, nag-isip ako ng paraan na bibinhi sa Panginoon kung paano pakikilusin yung aking pangangailangan sa Kanya. Eksakto naman, tumawag si nanay. Sabi niya, kailangan ng isang sasakyan. Kukuha ng permit sa Bulacan. Sabi ko, sige na, walang problema. Sabi ko po, yun na yun, sa loob ko, ito na yun. Ito na yung bibigay oras para makilos ko ang Panginoon sa pangangailangan ko. So, nagkasik po ng oras, doon hatid sila, kuha ng permit. Tapos hanggang sa mag-start ang hayo po, wala pa ako ng mga L300 dati. So, hayo po sila, kasama po ako. Ihatid ko lang po doon ng Lunes ng gabi. Tapos, uuwi po ako. Pagkatapos ng Friday, susunduin po sila, tapos babalik sa Angono. Ganun po yung setup hanggang sa lumabas na po yung mga L300. Bigay tayo pa ng L300, mga sakyan. So, sabi ko, siguro hindi na kailangan. So, nag-stop na po ako. Tapos, ganun pinabayaan ko lang. Tapos nung dating kumpanya, nakasakay pa akong isa. Tapos nung pagbalik ko dito, tumawag ng kumpanya. Sabi niya, gusto mo mag-join sa amin? Sabi ko, yes, join po lang. Kaya binigay ng Panginoon, sa pamamagitan ng binhi, nagbigay ng oras, yung pangangailangan ko sa trabaho ko. Isa po yun. Isa pa akong papatuto ko sa inyo, bago po ma-approve yung visa, nagpakabit po January po, nagpakabit po ng streamer po niya sa harapan, yung Bless God Arise, tungkol sa 50th anniversary. So, nung nagkakabit na po kami kay Mading, napatingin po ako dito sa It's God's Time, yung emboss. Tapos, pinapakala sa akin ng Panginoon noon. Nag-apply din ang trabaho noon. Tapos, tumawag si Ninang Oklet, through nanay, sabi nanay, pinapipintahan sa'yo ni Ninang Oklet mo yung It's God's Time, the Maranatha Field Club. Diyan sa harapan po, may emboss po niyan, di ba? Kung nakikita niyo po yan. So, pintahan ko po yun. Nung unang-una pa, pintahan ko. Di ganon. Kumbaga, ginawang daluyan para matuloy yung pag-apply sa trabaho. Binigay naman po ng Panginoon yun. So, nung nagkakabit kami ni Kuya Maning ng streamer dyan, tungkol sa Grand Crusade, ipinakita ulit sa akin ng Panginoon. Sabi niya, ba't ayaw mong pintahan? Pintahan ulit. Kasi nga, diba, kumbaga, sa akin naka-assign. Totoo lang po, every time ako dadaan dyan, titignan ko siyang kung pangit na, o maganda ba. Pas, pag pangit na, twice ko na po napirmahan, pas pangatlo po yung last sa crusade. Sabi siguro iba na siguro magpipinta. Graduate na siguro ako doon. Pero nung nga po, nagkakapit ng streamer, pinakita ng Panginoon. Sabi, bakit tayo magpintahan? Pangit na eh. Hindi sabi ko, sige. Sabi ko, kanay, kinapipintahan sa akin yung sabi nanay,
sige, gawin mong daluyan. Alam mo naman, dyan magaling ang Panginoon eh. Kung magbibinhi ka ng oras mo, magbibigay ng oras mo, sige, pintahan mo. So, pintahan ko po yan. Pastor ko, Lord, napintahan ko na. Siguro, bibigay mo na next week. Sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kabilis. Nagantay pa rin. Pero yun, binhi na po yun. Kumbaga, gawin daluyan. Kaya nga ang resulta, ibinigay ng Panginoon yung hinihiling ng aking puso. Tapos, isa pa sa Buruanga, may inihagang Panginoon sa buhay namin mag-asawa. No? Ganyang kalayo lang ako kay Lon. Nandito ako sa likod niya, si Bebe. Pero patapos na po yun. Patapos na yung crusade noon, nagkakantahan na tayo. Pas merong inihagang Panginoon, gawa ng Diablo. Alam ko na Diablo yun. Hindi yun taong yun. So, paano ko sabihin? So, basta may hindi ginawang maganda sa harapan ko. Ganyan lang. Tapos, kung kayo mag-respond, siguro gusto nyong saktan sa ginawa niyang gano'n. Maliit na bagay lang. Pero, alahanin niyo po na sa gantong kalaki, gantong dahilan lang, kung bibigyan niyo ng satanas, ng puwang sa ating buhay, magiging foothold niya po yun eh. So, ang ginawa ko po, gusto ko pong saktan, no? Saktan siya, pero hindi ko nagawa. Bakit? Hindi ako makakilos sa kinatayuan ko. Pinipigil ako ng banal na espiritu. Kasi ang lakas ng pressure po yun eh. Unang gabi ng crusade sa Buruanga. So gusto ko siyang saktan. Kasi ikaw ba naman, matino ka ba? Gagawin mo yung sa asawa na may asawa. Di ba? So negative part yun. Pero ginawa ang positive ng Panginoon. Kasi hindi ako pinakita doon sa taong yun. Ganyang kalayo. Nandun ako. Ginawa niya doon sa misis ko. Sabi ko, Panginoon, bakit? Bakit hindi ako makakilos? Sabi niya, ikaw ba naman gagawa ka ng gulo? Kita mo, nagkakantahan sila, nagsasaya. Sabi ko, sorry Panginoon, hindi ko naman gagawin yun. Pero sa natural, kung lumabas yung natural, siguro nagkagulo doon sa lugar na yun. So ang ginawa ko kinabukasan, kinausap ko yung tatay. Sabi ko, si ganon, ganto ginawa, hindi maganda. Sabi, sige, kakausapin ko. So, nag-start ang crusade, ang pangalawang crusade, hindi ako makapasok sa loob. Ayoko pumasok kasi nagliliyab pa eh. Baka pag makita ko siya or magkasalubong kami, baka ano magawa ko. Pero kontrolado ng banal na espiritu, hindi papayagan yun, alam ko. Kontrolado yun. Kasi alam ko, magulang niya, ginagamit din sa misteryo. Tsaka hindi lang yun dahilan. Talagang banal na espiritu talaga ang kontrolado. Ang pinopoint ko lang po doon, na kung pinalampas ko yung pagkakataon na yun, iyan ko na naman sa tunas ng puwang sa aking buhay. Totoo nilang po yung ginawa ng Panginoon sa aming bahay. So, ginawa po yung bahay namin nung Undoy. Nung Undoy po ginawa ng bahay, hindi po siya natapos. So, hindi namin i-submit sa Panginoon na yung pagkatapos. Though, may narinig akong rebuke, kailangan pag na simula ka, marunong ka magtapos. So, in the year 2024, natapos po yun sa tulong po ng engineer, ni architect. Siya po ang gumuhit. Tapos, siyempre, sa Panginoon din po, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Sayang nga wala akong picture, pero maganda po ang ginawa ng Panginoon doon sa bahay namin. Yan lang po, papasalamat po ako sa Panginoon. Sa lahat ng kabutihan niya ginawa sa aming buhay. Praise the Lord po.